Ito yung turtle. Ayan yung turtle mga ka-twix. Ayun yung likuran niya, yung body. Ito yung ulo. Okay? Ibig sabihin yan, nangingitlog yan o kaya namamahinga. Kapag ganyan ang sign ng turtle nyo, positive talaga. Yung treasure, andito lang sa ilalim niya. Okay? Ito yung harapan na. Pumunta tayo sa likod para ma-interpret ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng sign sa likod. Okay, ganito mga ka-twix. Dahil nasa likod na tayo ngayon ng turtle, ito yung likuran niya. Yung nilinisan na niya, ito na yung lumabas. Yan. Ito mula dito yung guhit niyan eh. Pa letter J yan, pa letter J. Ang ibig sabihin niyan, gold yan, gold. Treasure, gold. Ito yung buntot ng pagong. Nakaturo yan pababa. Okay? Ibig sabihin, yung deposit niya nandito. Kumusta na kayo mga ka-treasure hunters? Nasa rainy season pa rin tayo. Tag-ulan pa rin ngayon mga ka-TH. Ganun pa man, patuloy kami ni Eco Bravo sa pag-operate ng aming treasure site. Kung mapapansin nyo mga ka-TH, malakas yung agos dito sa aming treasure site. Kaya yung tubig ay bahagyang pumapasok dito sa aming dig spot. Isa ito sa mga nakakabagal ng operation sa treasure site. Kaya gumawa na lang ako ng paraan dyan para kahit papaano mapigilan yung pagpasok ng tubig sa aming dig spot. Malaking sagabal talaga mga ka-TH natin dyan na kapag yung dig spot nyo ay may tubig. Pero hindi tayo magpapapigil sa ganyang sitwasyon. Patuloy pa rin tayo sa ating pag-ooperate. Ayan na mga ka-TH, at sa pamamagitan ng mga bato, pinipigilan ko yung pag-agos ng tubig. Naglagay ako ng barikada dyan para lumihis yung tubig. Ganyan din naman kasi ginagawa ng mga Japanese Imperial Army during World War II noong nagbabaon sila ng mga treasure nila sa kanilang mga treasure site para lumihis yung tubig at mabaon nila ng maayos yung mga deposit o yung mga ginto or yung treasure. Dapat ang isang treasure hunter dapat maparaan o madiskarte. Hindi ka dapat pinanghihinaan ng loob. Hindi basta-basta sumusuko. Kapag wala sa iyo ang mga katangian na yan, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat sa mga kayamanan ni Yamashita.
naman sa part 3 ng ang pag-recover sa bahagi ng Yamashita Treasure part 3. So nakikita nyo mga ka-TH, dahil sa umulan ng mga nakaraang araw, ito malakas na naman yung agos. So far sa operation namin, nakikita nyo may tubig yung inuukay ni Eco Bravo. So ngayon, continuous digging tayo, pero bago tayo mag-continuous digging, gusto ko munang i-shoutout yung mga solid supporters natin dyan. Unahin ko na si Henry Asuncion. Yan, solid supporters yan. Kamusta ka na, kaibigan? Mag-iingat ka palagi. At saka si Michael Amit. Yan. Good luck sa pag-treasure hunting mo rin. Shoutout sa'yo, bro. At saka si Lord Sadual. Shoutout sa'yo. Jansky. Shoutout po. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. So bago tayo mag-digging, gusto ko munang itur ko kayo saglit sa ating treasure site. So ito na yung progress nung ino-operate namin. 1 feet yan. Konting recap lang. Ito yung big boulder marker natin. Tapos dati may nakatayong malaking old century tree dito. Balete yun, balete. So ngayon, konting recap tayo. Ito yung sign na natagpuan namin sa likod netong turtle. So ito yung pointer arrow. Okay, pointer arrow yan. Ito yung buntot ng turtle. So ngayon, i-clear namin tong area na to. Sigurado, meron pa tayong makikita na marker dito, okay? Tapos dito, sa baba niya, kung nakikita nyo ito mga ka-TH, diamond sign. Ibig sabihin ito, sure deposit. Tapos, letter M, sure deposit under letter M. Yan ang meaning yan. Tapos may kanji dito, may kanji sign. Ito letter K, deposit, gold deposit yan. So, okay, explain ko din sa inyo yung progress ng inoperate namin. So ito na yon, 1 feet mula dito sa kinakatayuan ni Eco Bravo. Hanggang dito ang hukay namin yan para sureball tayo, wala tayong makakaligtaan. Kaya hanggang dito, ito na yung barrier nyan, barrier. Tapos kung makikita nyo dito mga ka-TH natin, ito mga ka-TH, may sign pa dito. Ayan, follow passage. Tapos ang tinuturo na follow passage nyan, itong bato na to na isa sa mga barrier. Pag sinundan natin yan, etong bato na to, biyak to, biyak. Ang ibig sabihin niyan mga ka-TH, passage to, passage under. So let's dig mga ka-TH at panoorin yung pag-ooperate namin. Ito mga ka-TH, yung bahagi ng palete noon. Sa sobrang katagalan niya, nabulok na siya.
Ito mga ka-TH, oh. Heart shape. Heart shape na bato. Pero hindi pa natin i-consider to ngayon. Kasi nasa top pa lang tayo, top soil pa lang tayo. Ayan po si Eco Bravo. Ang sipag po kahit ang lakas ng ulan, no, tuloy pa rin sa pagbayo sa aming dig spot. So ganyan dapat yung mga hinahanap nyong kasamaan sa pagti-treasure hunt, yung mga masisipag. Yon, napakasipag. Talagang malakas na mga ka-TH ang ulan. Ayun, may nakita na akong malaking marker. May nakita akong marker. Okay bro, birain mo, bira. Ayun mga ka-TH, kitang-kita na yung malaking marker natin. Sapul na. Ngayong nabuksan na natin yung likuran. Na-clear natin mga ka-TH yung likuran ng ating BBM. Ayan mga ka-TH, lumitaw na yung ating marker sa likod. Ayun, kitang-kita na. Right and left to mga ka-TH. Under, kabilaan yan mga ka-TH pagka ganyan. Meron dito, tsaka meron din doon. Ayan na, oh. Yun, sureball deposit. Kitang-kita na yung marker. Positive marker.